Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng mga yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Of game guys, simulan na natin. Let's go! Yung mga kababayan natin na gustong mag-abroad matapos makapag-ipon, gustong matikman yung kanilang pinagpaguran para pumunta ng bansa na gusto nilang mapuntahan. Pagdating sa immigration, sasakay sana sila ng isang commercial flight. Hinarang at hinanapan ng school records tulad ng yearbook, diploma, transcript of records, even bank statements. May mga reklamo ako natatanggap na gano'n. Hinanapan pati ng mga health certificates, pati mga barangay clearances. Kali. At nung hindi makapag-produce yung mga kababayan natin ng mga hinihing dokumento, pinahiya at in-offload. Samantalang pag foreign nationals, walang screening na nagaganap. Iniskortan pa, papasok na aeroplano. Bakit? Dahil itong mga foreign nationals may pera, may panlagay, at itong mga pobre nating kababayan na taxpayers na nagpapasweldo sa ating mga taga-gobyerno, haharangin at papahiyain at hindi pa sasakyan ng aeroplano. Hindi po ako against sa ginagawa po ng ating otoridad. Yung anti-human trafficking drive. Okay ako dyan. Pero, dapat patas. Kung naghahanap po kayo ng mga natatraffic. Sa dapat ang number 1 na tinutulungan nila dyan mga kaibigan, yung mga OFW talaga. Diba? Kababayan natin, magtingin-tingin naman po siguro kayo sa mga chartered flights. Kasi dyan madali pong magpuslit. Sa aeroplanong yan, magpuslit ng mga tao na para ibenta o i-traffic sa ibang bansa. Magpuslit ng mga kontrabando. Why? Sapagkat wala pong ginagawang thorough checking sa mga bagahe at sa mga pasaherong sumasakay niyan. And I know that for a fact. And it has been happening for a long, long time. Buti naman at nagkaroon tayo ng hearing ng ganito para magkaalamanan. So, kapag ang isang pasahero sa isang chartered flight, hindi siya dadaan sa butas ng karayom, tulad ng ginagawa ng mga regular passengers, commercial passengers. Hindi siya kinakapkapan. Hindi siya dumadaan sa x-ray. Hindi siya dumadaan sa biometrics sa immigration. Itong mga VIP passengers sa mga chartered flight. Ahatirin pa siya, papasok ng restricted area hanggang sa tarmac, hanggang sa papasok ng aeroplano. Hindi dumadaan sa tamang proseso. So, kung ang pasaherong yon ay meron dalang droga o kung anumang kontrabando, lusot na. At now, dito sa mga incoming passengers from private jets o chartered flights, hindi dumadaan ng x-ray ang kanilang mga bagahe. Ang nangyari, physical inspection lamang from the CIQ, Customs, Immigration, and Quarantine. Walang x-ray na nagaganap. So, kung magaling magdiskarte, itong pasaherong papasok ng bansa natin at siksikan niya ng droga, pera at kung ano pang kontrabando ang kanyang maleta, lusot na. At ang masaklap pa, there are times, dapat naman sana kasi nagiging patas sila di ba? Hindi yung ganyan. Porkit may pera hinahayaan na lang nila. Binibigyan nila ng maluwag na daanan. Tapos yung mga OFW, iniipit nila. Na hindi na pumupunta ang mga otoridad mismo sa aeroplano. Ipinapadala na lamang ang passport. Sa mga kinukulan sa airport habang nag-aantay sa aeroplano, itong mga VIP passengers. Walang physical na mga airport authorities from the CIQ na pumupunta mismo sa aeroplano. At pag sinabi niyong meron, then I want footages of that. Na talagang pumapasok kayo. Dahil marami akong natanggap na impormasyon, more often than not, hindi na nangyari yan. Sa magkanong halaga ang katanungan.
Again, wala akong pagtutol sa ginagawang anti-human trafficking drive ng ating mga otoridad. Pero ilagay po natin sa tama at ilagay po natin sa patas. Now, let's talk about national security. Tanong ko po sa ating mga taga-immigration, ilan na po ang mga foreign nationals na naharang ninyo na may hawak po na Philippine passport that was obtained through fraudulent means? I know, marami na po. In fairness po sa inyo sa immigration, marami na kayong mga naharang na mga Chinese nationals, foreign nationals, holding Philippine passport na hindi dapat. And yet, nung mahuli sila po ba ay nakulong? Wala. Sa ating mga kulungan, nakulong sila sa immigration facilities, detention facilities, pero hindi po sila nakatikim ng pagkakulong. Nasusuhulan na lang kasi yung iba dyan eh. Diba? Ang nangyayari dyan, sinusuhulan na lang sila. Siyempre, yung mga tao gusto naman. May pera eh. Kaya nagiging maluwag. Sa ating mga city jail o sa ating penitentiary. Ang tanong ko ngayon, doon sa ating mga taga-immigration, yung po mga naharang ninyo ng mga foreign nationals na may hawak ng mga passport or fraudulent means, meron na bang nakulong ng mga taga-civil registrar's office? Meron na bang nakulong ng mga taga Talagang tagalit si Senator Raffy Tulfo, no? Mararamdaman mo yung galit niya, mga kaibigan. NSO or PSA, sorry. Ito ating bago, PSA. Philippine Statistics Office. Dahil ang modus operandi nito mga foreign nationals ay magti-take over ng identity ng mga kababayan natin. Or sila po ay magpapalate register sa pakikipagsabuatan ng Civil Registrar's Office at ng PSA. Bingo, nakakuha sila ng legit na dokumento at yan ay pipresenta sa DFA para sa isang passport. Wala akong nakikita kasalanan ng DFA because ministerial lamang ang kanilang job. Ministerial meaning Dapat yung mga ganyang klaseng tao, mga kaibigan, pinapatalasik, sinisibak na sa pwesto. Diba? ano yung pipresenta sa kanilang dokumento as long as that is legit, ipoprocess nila. So ang problema ay nasa Civil Registrar's Office at sa PSA. Ang tanong ko ngayon sa immigration, meron na bang napakulong na mga taga-Civil Registrar's Office at mga taga-PSA? Kung meron, I need you to submit that to this committee kay Chairman Francis Tolentino kung ilan na ang napakulong. Pero I doubt it, wala pang napapakulong. Bakit? Maraming pera, itong mga foreign nationals. Isa pang concern na aking i-raise dito. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.